nga po pala si Lyco Per De Leon. Sa lahat ng may mga auto dyan, may mga sasakyan na namumroblema sa mga acid rain watermark sa inyong mga salamin, mga kaibigan, meron po akong ipapakita po sa inyo na isang produkto na makakatulong po sa atin. Ito po ay nasubukan ko na at masasabi ko na effective. So ano po itong produkto na to? Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung Glean Acid Rain Watermark Remover. Susunod po natin gagawin, maglalagay po tayo ng 10 to 15 drops po itong Acid Rain Watermark Remover. Ito pong Glean. Ayan, dito sa basahan. Tapos, i-rinse po kagad natin ng tubig para hindi po matuyo yung ating chemical. Yan lang po kadali gamitin itong Glean Acid Rain Watermark Remover. So, yan po ang ating produkto. Ito po yung itsura ng headlight. Ito po ay multi-reflector halogen headlight. Ito naman po yung bulb type fog lamps na may chrome accent po sa gilid. Ang front grills po nito ay dark chrome na diamond cut. Ang tire size ay 15 inches 5J alloy, dark chrome finish. At ang tire size naman nito ay 185/55 R15. So dito po sa part po na to, meron pong design dito. So ito naman po yung side mirror. So ang side mirror po ay kakulay po ng body. Ito po ay power side mirror at naka-integrate na po dito yung LED turn signal. Ito po yung itsura ng door handles, kakulay po ng body. At ito naman po yung smart entry button. Ito naman po yung integrated tail lamps, bulb type po ito. Meron po ditong chrome garnish dito po sa inyong compartment door. At meron po ditong camera or backup camera dito po sa ilalim. Yan. Then ito po ay may button po dito para sa power trunk door. Pole type antenna po yung antenna po natin dito sa Mirage G4. So punta naman tayo sa mga brakes. So ang rear brakes po nito ay 8 inches leading and trailing drums. Dito naman po sa front brakes, ang front brakes po nito ay 14 inches ventilated disc. Ang front suspension ay MacPherson strut coil spring with stabilizer bar. Kaya kapag sumakay po kayo dito, hindi po siya matagtag. Sobrang swabe ng ride po dito. Punta naman tayo dito sa rear. So ang rear suspension po nito ay torsion beam. Yan, so yan po yung itsura ng suspension nito. Hindi rin po ito matagtag talaga. Maganda po para sa isang kotse na katulad po nito. Maganda po ang suspension, smooth riding. Hindi nyo po masyadong ramdam kahit malubak. So ganito po gamitin itong keyless operation system key. So ito po yung itsura nito mga kaibigan. Meron po ditong lock button. Meron naman po ditong unlock button sa pangalawa. Yan. So subukan po muna nating buksan yung pintuan. Then sara natin. Pindutin po natin yung lock key or lock button. So yan, nakalock na po siya. Sa pamamagitan po ng pagpindot nyo dito sa smart entry button, yan, mag-open na po yung pintuan. Isang pindot pa po, then magla-lock uli siya. So yan po. So meron lang pong distansya para magamit nyo po itong keyless operation system na to. May distansya lang po. Pag lumayo na po itong keyless operation system key na to, hindi na po siya gagana. Subukan naman po natin dito sa trunk. So meron pong button po dito, yung pinakahuli. Dalawang pindot para mabuksan po yung trunk. Yan, so sarap po uli natin. Pwede nyo pong pindutin po dito sa button na to para mag-open. Wala na pong pinipindot po dito sa ilalim. So dun na lang po. I-try uli natin, dalawang pindot. Yan, so nagbubukas po yung trunk.
So ayan mga kaibigan, pinadali ang buhay natin. So pasok naman tayo dun sa loob. Tingnan po natin yung interior design. So pindutin lang po natin yan para mabuksan yung pintuan. So yan po yung itsura mga kaibigan. So ito po yung door trims. So dito po, yan, naka-plastic pa. Ito po yung parang armrest. Yan. Piano black trim po ito. Ito po yung power window controls. Window lock control. At itong panel po na to ay hard plastic mga kaibigan. Then ito po ay chrome inner door handles. Chrome po ang kulay. Then ito naman po yung power door lock. So dito po sa ilalim ay may speaker. So 4 po ang speaker nito. At meron po dito ang cup holder. Yan, so pasensya na, hindi ko po maiaalis yung plastic po dito sa seats. Pero ang seat material po nito ay fabric seat. Yan. Then meron po ditong height adjustment, dial type. Dito lang po ito sa driver side. Doon po sa passenger side, wala pong height adjustment. Nandito po yung control para sa side mirrors. So yan, left, right, then control up and down. Ito naman po yung button para sa engine start at saka engine stop. Meron po itong electronic power steering at meron din po itong tilting function. So start po natin yung makina. Subukan po nating start. So ganito lang mga kaibigan. Pag pinindot ko po ng isa to, hindi po siya mag-i-start hanggat hindi po ako nakatapak sa brake. Patapak ako sa brake, then pindutin ko to. Yan. So nag-start na mga kaibigan. So yung pagtapak po natin sa brake, yan po ay for safety purposes. Yan, umandar na yung ating LCD monitor at yung ating aircon. May plastic pa yung mga buttons. Ito naman po yung base ng ating cambio. So yan, piano black din po yan, naka-plastic pa. Ito naman po yung ating MID or yung tinatawag nating multi-information display. Then ito po yung ating steering wheel. So maganda yung steering wheel. Ito po ay leather wrap. Then dito po sa part na to ay may chrome accents. Then ito po ay piano black. At meron pong steering wheel remote para po dyan sa ating LCD monitor. Ito pong lever po na nandito sa kaliwa, ito po ay control para po sa mga ilaw. Control po ito sa headlight, sa turning lights, saka sa fog lamps. Ito naman pong lever na nasa kanan, ito naman po yung control para po sa wiper at saka po sa tubig or yung mist para ma-wash po yung windshield. Ito naman po yung hazard button. Yan, para pag may emergency tayo, yan lang po yung pipindutin natin. Ang LCD monitor po nito ay 2DIN, 6.7 touchscreen with tuner. At meron po itong iPad compatibility, aux-in, may USB port, may Bluetooth at meron din po itong mirror link features. Then ito naman po yung air conditioning. So ito pong air conditioning nito ay may auto climate function. So ito po yung temperature. Ito naman po yung para sa fan. Then ito po yung button para sa auto climate function. Ito naman po yung LCD display para makita yung mga functions. Yan, ito naman po yung mga buttons. Then ito po yung glove box, abot na abot po ng driver para sa easy access. Then ito naman po yung cigarette lighter or yung 12 volts socket. Dito naman po nilalagay yung keyless operation system key kapag naubusan po ng battery. Then may space dito para sa mga maliliit na bagay. Ito naman po yung USB port at saka aux-in port. So dito po, yan, dito po natin ilalagay yung susi or yung remote kapag wala ng battery. Then dito po sa harap ng cambio, meron po ditong dalawang cup holders. Ito po yung ating gear shift, so leather wrap po ito. Tapos ito yung pinaka base, meron ditong park, reverse, neutral, drive at saka B. Dito naman po sa ating ceiling, yan, tingnan po natin yung ceiling natin. Meron po ditong sun visor. Yan, meron po itong salamin. Yan, naka-plastic pa, huwag nating tanggalin. Then ito naman yung ating dome light. Yan, so simpleng-simple. Then ito may sun visor para sa driver side. Meron din pong salamin dyan.
Then ito naman yung ating rear view mirror. Day and night rear view mirror. Okay, punta naman tayo sa second row. Tingnan natin yung space doon kung maluwag ba. So dito sa unahan maluwag. So tingnan naman natin dito sa second row. So tingnan muna natin itong door trim. So syempre plastic din po ito na hard plastic. Then chrome din po yung door handles. Piano black din po itong armrest. So ayan, piano black. Then sa ibaba may speaker. Yun nga lang wala ng cup holders po dito. So syempre yung upuan ay fabric seat. Then meron din po ditong seat belt, tatlo po yan. Para po sa tatlong passengers. At meron din po itong center armrest with cup holders. Meron din po ditong ISOFIX. Yan, para po yan sa mga baby. Kung meron kayong carrier ng baby, dyan nyo po ikakabit para safe yung baby po natin. Okay, try kong umupo. So yan. So maluwag mga kaibigan. Ako po ay 5'6". Yung upuan po dyan sa driver side ay nakasagad na po patalikod. So kung mapapansin po ninyo, napakaluwag pa rin po dito sa akin. Ito naman pong kabila, yung passenger side naman po, nakasagad naman po paharap. Yung upuan po niyan mga kaibigan ay normal lang. So yan, maluwag pa rin sa harapan. So kung maluwag sa harapan, eh siguradong mas maluwag dito sa akin sa likod. Ang luwag mga kaibigan, saktong sakto ito para sa mga matatangkad na tao. Ako ay 5'6" lang naman. So hindi rin naman katangkaran masyado. So kung mapapansin po ninyo, saktong sakto lang po sa akin. Kung kayo ay 5'7", 5'8", yan o, saktong sakto sa inyo mga kaibigan. Napakaluwag, spacious po, napaka-spacious po ng Mirage G4. Yan, kung kayo po ay naghahanap ng sedan pero maluwag po, yan, saktong sakto po para sa inyo to. Wala po itong center armrest pero yun nga, meron po diyang cup holder. Okay, labas po ulit tayo. Titignan po natin yung compartment. Yung dito po sa trunk, kung maluwag ba. So buksan po natin itong trunk natin. Pindutin lang natin itong button na to. Then yan. Wow, napakaluwag. Baka makalimutan ko, meron din po pala ditong third brake light. So ito na mga kaibigan, ito po yung trunk ng Mitsubishi Mirage G4. Napakaluwag. Ito po yung libreng floor mat. Tingnan natin yung spare tire. So dito lang po yung sisikwatin. So ito po yung ating spare tire. Ito po ay naka-mugs pa rin. So ayan. Ito naman po yung tools. Yan. So yan po yung trunk ng Mitsubishi Mirage G4. Napakalaki mga kaibigan. Sara natin. So yan po yung itsura niya sa likod. So tingnan po naman natin yung makina mga kaibigan. Tingnan po natin yung specs. So dito po yung lever para mabuksan yung hood. Tingnan po natin yung engine. Ang engine type and model po nito ay 3A92 1.2 liters inline 3-cylinder DOHC MIVEC. Ang fuel system naman nito ay electronic controlled multi-point injection. Ang displacement nito ay 1193cc. Meron itong maximum power na hanggang 78 PS at 6000 RPM. At ang maximum torque nito ay 100 Nm at 4000 RPM. Ang bore and stroke nito ay 75mm by 90mm. Alam nyo ba kung ano ang pinakamabilis na kaya nitong itakbo? Kaya lang naman itong tumakbo ng hanggang 170 km/h. Aba, matulin na rin to. Isa rin ito sa may pinakamaliit na turning radius na 4.8 meters. Ang isang gustong-gusto ko dito sa Mirage G4 dahil sa tipid nito sa gas consumption. Ito po ay kayang tumakbo ng 23.1 kilometers per liter. Wow, sobrang tipid nun mga kaibigan.